sinamahan, binigyan tayo ng pagkakataon ng isa sa, anong tawag doon, ang hirap i-describe ng taong to, no? Isa siyang Antinluqueño, nanungkulan din siya bilang isang konsehal, hindi ko nasasabihin anong taon, at dati rin siya nag-administrator dati sa Osmon, no, Ospital ng Muntinlupa. At ngayon siya po yung namumuno sa isang programa na on mental health sa City Gov. Dapat pakisabi lang anong tawag dun sa program na yon. So may I call on and a psychiatrist by profession, Dr. Nicanor Echave. Nakalimutan mo sabihin, membro ako. Member po ako, hindi po ako guest speaker. Ay, hindi po. Ang asawa po ni Doc ay isa sa incorporators kung bakit meron ang mapag-ampon. Ayun po. Hindi ka lang membro, incorporator pa. Ang istorya, ako talaga yung pinirecruit. Hindi. Ako dapat original. Sabi ko, ikaw naman ko na dyan. Nasa mental ako na tayo. Nasa mental. Batang mental pa po ako. So, magandang umaga po sa inyo lahat. It is an honor. Salamat po ako. At ang nag-recruit nga po si Gretchen. Sino si Gretchen? Si Benny Barreto. Gretchen, Benny Barreto. Tawag namin sa tennis niya si Gretchen. No? Anyway, nag-usap, tapos binato sa education. Ayun. Pero matagal na rin po namin pinano ni Paring Edwin yan, itong ating wellness. Anyway, rule number 1, walang rule. Anytime you can do your thing, ask me question anytime. You can, pag bored kayo, sleep, huwag lang ninyo istorbohin yung katabi nyo ng hilig. Hilig, okay. So, okay lang yun. Anytime kayo mas maganda interactive. Kaya ni-request ko kay Ma'am Jem, huwag na mag-live. Huwag lang punta naman, okay naman ang ano natin. So, how much time do I have? 1 hour? 1 hour 30? 1 hour, tapos 30 minutes siguro open forum, depende sa inyo. Start ba kayo? Alas 10 na. So, wala po akong mamaya magsasulat lang ako. Okay, ang topic natin is wellness or mindfulness. Isang topic na napapanahon lalo ngayon sa COVID pandemic. Pero kahit walang COVID, if there's one thing the COVID can do, it raises the level of awareness kung gaano kahalaga ang mental health. Kadalasan, pag sinabi natin kalusugan, sexy, walang abdomen, maganda ang balat, punong-puno ang buhok. Physical lang talaga palagi. At pinag-uusapan, diabetes, hypertension, ilan ang maintenance medication mo ganito. Hindi pinag-uusapan ang mental health. Hindi ko alam kung iniiwasan. Pero part of it is the stigma attached to mental disorder. So ngayon, man lang alam kung if there's any grace na mangyari dito sa COVID, one would be ang taas ng level of awareness about mental health. So, isahan ko to by defining what is mental health. Kasabay ng tanong, gaano ba ka-importante ang mental health? So, mental health as defined by WHO and yung ating batas, 11036 RA, 11036 Republic Act, Mental Health Act of 2018, bagong-bago lang po na ipasa. Malungkot, dahil 30 years in the making yung batas na yun. Would you believe na walang psychiatric disorder covered by PhilHealth? Ganun ka-neglected ang area ng mental health. Lahat may mga complicated sakit covered ng PhilHealth. Pero pag nag-breakdown ka, ang suicide na wound, covered. Pero yung breakdown ng depression, major depression, hindi covered. Ganun kalungkot ang aspeto ng mental health. Ganun ka-neglected. So, the definition is, ating isimplify. May 4 na aspeto. Pag meron kayo noon,
that we're safe. Kakayanan, ability to do kung ano kang meron. Like for example, you're a teacher, you can teach. You're a lawyer, you can practice your law. Housewife, bilang ano sa may bahay, no? Carpentero, etc., etc. Capable of doing what is trained of you. Number 2, kakayanan to cope with our daily stresses in life. Pagising mo, walang tubig, coping. Walang tubig, magmuha na sa balon, etc., etc. Daily stress in life. Pero ang ating batas, dinagdagan pa yan. Sabi nila, ang mental health is the capacity to cope with our daily stresses in life and some extraordinary. Bago dinifine yan, wala pang COVID. Ngayon, example na extraordinary stress, COVID, typhoon, taal, no? Hindi naman mga taga-taal. Wala naman, pero sila ang train natin. Dahil meron silang mental health. Maganda ang kanilang mental health. So, yun, ang dalawa. Capacity to cope with the daily stresses and some extraordinary stresses in life. Number 3, productivity. So, mental health is productivity. Sabi sa akin, Dok, pag housewife, ano productivity? Hindi baby yung ibig sabihin. Productivity meaning you can still work, bawa ka sa gawaing bahay, magagampanan mo ang inyong papel. And then pang-apat is about community. Positive contribution to community. Exactly what you are doing right now. Di ba? Cooperativism is community work. Meron tayong tinatawag na social responsibility, yun ang community contribution natin, So, yun ang definition natin. It's more of social functions, no? Pero meron pa rin the other aspect of definition, yun yung sinasabi natin clinical. Medyo mas maintindihan natin kung gaano ka-importante pala yun. Ang mental health is kakayanan natin. It's the capacity how we think, is the cognitive function. How we think, how we feel. Pag bugnutin ka, mainitin ang ulo lahat-lahat, oops, teka muna. Problema tayo. With the definition, kahit hindi kayo psychiatrist, tataas lang inyong kakayanan na, oops, si Mari mukhang o kaya yung members of your family. And they become first responders na nito. After this, kasi, it's the capacity, mental health refers to the capacity of healthy thinking, feeling, how you act, how you behave. So, pag nakita mo yung behavior ng isang tao na tumatawag mag-isa, nagsasalita, oops, teka muna, yung problema. Akala ko, ang dami ng, itong panahon na to, ang dami mga nagsasalita mag-isa. Yung pala may nakatago. Nagsasalita pala, meron palang headphone. Ganun yung ganda-ganda pa naman, sexy pa naman, nagsasalita pa. Yung pala, pagtingin ko doon, meron palang headphone. So hindi siya, mentally healthy pa rin siya pala. May kausap siya. Pangapat, how we act, behave. How we react, attitude. Kung paano tayo may konting kalmante lang. O kaya konting salita, nag-react ka agad. So, ganun yan, how to react. And then, pang-apat is, panglima is how we interact. The social aspect. So, think, feel, act, react, interact. Yun, madali na natin, no? So, ganun pala ka-importante. Think, feel, act, behavior, react, attitude, interact, social. So, ganun ka-importante ang mental health. At doon nasusukat na i-evaluate, ay, medyo may problema sis. Kasi kahit kausapin mo, ayaw mong sagot, titingnan ka lang. O, yun ang reaction niya, yun ang attitude niya. So, may problema, no? Okay. So, importance, very important. From the time you gigising ka hanggang gigising ka kinabukasan. Bakit? Kahit pagtulog, it takes mentally healthy. Number one symptom
of mental issue is insomnia. Madalas, 8 out of 10 pupunta sa aking clinic ko. Isang linggo na ako, hindi ako makatulog. Sabi ko naman, ay, mabuti na po yun kaysa hindi magising. Kasi, yung hindi makatulog, meron akong i-reseta. Sabi ko, ikaw naman, yung hindi mo pagkatulog, may reseta ako dyan. Yung hindi ka magising, wala akong reseta dyan. So, gratitude naman yun, attitude of gratitude. So sabi ko, so kasama ang pagtulog, function of mental health. Bakit meron pa? Nightmares. Yung galit na galit ka sa maghapon, hanggang sa panaginip, darating yun. So therefore, wala talagang kundi magkaano ang mental health. Kasi kahit sa pagtulog, doon ka pa rin, i-haunt ka pa rin. Ito pa, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Yun yung mga sa gera, makatabi na matay na pagkayan, o kaya yung kanyang anak, nakita mong nag-suicide, gumagano'n pa, ikaw yung stress na stress yan. Pwede ka magkaroon ng Post-Traumatic Stress Disorder. O kaya yung sa katulad ng volcano, o kaya yung near-death experience of sunog, gano'n, no? Alam mo, simptomas ng PTSD, o kaya sexually molested, PTSD din yan. Recurrent dreams, paulit-ulit na pagdi-dream no event na yon. And vivid ang mga pasyente, sabi ko, ito, parang totoo. Isang buwan na nakaraan, paulit-ulit pa rin napapanaginipan ko na parang totoo. So, mental health, hanggat hindi ma-resolve yun, it is still a function of mental health, even if you are sleeping. Kaya napakahalaga rin po yung mahusay at malusog na pagtulog. Okay? So, wala na tayong question dyan, gaano importante. Ang next question is, gaano ba ka-importante? Alin ba importante? Physical or mental? Both. Pero ako, bias din ako kasi psychiatrist ako, siyempre. Mental. Mas mental. Mas mental. Pero I-prove to you gaano ka-importante. Even if you're paraplegic. Sino yan? Si Superman. Di ba? Nagkaroon siya ng injury ng court? Christopher Reeve. Paraplegic, meaning hindi makagalaw ang kamay at paa. Pero intact ang ulo. So naging functional siya, naging happy siya, naging ano. Bye! Tinitape niya yun kasi director siya ng ano eh. Nagkaroon siya ng mga tape. Nag-seminar siya about directorship. So, napakinabang pa rin kahit na physical may problema. So, ako bias ako sa mental. Pero, pareho din importante because physical affects our mental as well as mental affects our physical. Have you heard of GERD? Anxiety Support Group? Example yan sa physical, GERD. Nag-anxiety. Pag nag-anxiety, nag-GERD. Kasi alam ni ma'am, alam natin yan na any form of stress, physical, mental, biological, chemical, nag-hyperacidity tayo. Pagkatapos ng hyperacidity, yung magkaroon ng loosening ng ating mga valve dito, taas yun akyat. Akala natin heart attack. Kaya tinawag na heartburn. Akala natin heart yun. Eh sa mga anxiety disorder patient, magti-trigger ng panic attack yun. Ano ba to? Ganito, ganyan. Eh di lang na magkaroon ng acid. And then, the cycle continues. So yun ang example ko palagi, physical affects mental, mental affects physical. Okay? So ngayon, since pareho sila importante, let us view now mental and physical and mental health as one. So, wala nang physical sila. Ang tawag natin doon is wellness. Kaya may pasok dito ang wellness. Wellness is the physical, mental, emotional, social, spiritual well-being of a person. Kaya mas higher ang ano ng wellness. And wellness does not only mean absence of disease, absence of mental disorder. It also means the fulfillment of the aspiration
the goal, at saka yung ambition ng isang bawat isa sa atin. Di ba? Tayong lahat, individually, meron tayong pangarap, goal, aspiration sa buhay. Sabi nga ni Maslow, di ba? Maslow's hierarchy of needs. Di ba yung pinakataas natin, altruistic, nasa taas na yun, kasama sa wellness yun. Notice, ang nilagay doon sa WHO Mental Health, contribution to society, yun ang malapit. Pinaka-closest niya yun. Pero sa wellness, medyo malas kalawak-lawak. Nandun na yung, katulad ng ginagawa niyo community work, kung paano ka makatulong sa kapitbahay, makikialam ka sa kanila, contribute ka, ito masarap. At saka sa mga pamilya ninyo, kung paano mo maitaguyod ang inyong mga anak, lalo pa pati ako. Wala, hindi kasama. Hindi nag-stop sa anak pati sa apo. Pati sa apo lang ako. Kasama yon sa kabuuhan definition ng wellness at kabuuhan ng ating tinatawag na health. No? Gaano ka-importante? Sabi ng WHO, there is no health without mental health. Ang WHO may sabi noon, no? Ngayon, so, at this point, konting tanong lang about paano ba nangyayari ang mental health, mental disorder, no? Banggitin na rin natin mamaya yung stigma about mental health kasi sa ayon at sa gusto, hanggang ngayon, 2020 na, meron pa rin picture. Sinabihan ng kanyang kapatid, sige ate, ang kanyang ate picture din. Suicidal na kanyang ate. Gusto niyang nag-self-harm na. Sabi ba naman doon sa kapatid na teacher din, sige ate, pag ikaw pumunta kay Dr. Itabas, para mo na rin sinabing siraulo ka. Oh my, nakakalungkot. Pero ngayon, ilan tayong members ngayon? Kayo ngayon, ang warriors ko, labanan natin ang stigma about mental health, mental illness. Pag may sumingas na ganyan, pareho, hindi ganun yan. Karamdaman sa isipan. Wala sa hulog, Sir Ulo, wala sa hulog, Brenda, kung ano mga term, ano? Politely niya naman sabihin, tawatain natin yan. Kasi, the more we perpetuate, the more, ang dami kong pasyente ngayon. Ngayon lang pumunta, naglakas ng loob, pero may history at 17 years old na. Meron na pinakita ganito. 25 years old na siya, 17 pa. May tanong nga estudyante sa akin, Dok, ang mental health ba ngayon is overdiagnosed or underdiagnosed? Overdiagnosed because, sabi nila, lahat alam pag may depression, ay, depressed ako. Uy, may depression na siya, ganito. May tendency, anxious na kaya. Lalo ng mga millennials natin, malalo mga estudyante natin, no? Depressed ako, ganito, ganyan. Overdiagnosed? No, not at all. It is underdiagnosed. Why? Clinically, sa aking clinic, naku, maniwala ka. Pag sinabi mong, Doc, depressed ako, pag tinanong mo, is this the first time, Doc, actually, no, 17 years old, 18 years old ako, naku, pakita na ng mga ganito. Kaya may mga tato, dahil, hinahayag yung scar. Okay? So, isa sa mga produkto natin ngayong magang ito is for you to be tasked. Magiging advocate tayo at labanan natin ang stigma of mental illness. Okay? So, bakit natin nagkakaroon ng ganito? Ang popular theory of causation, ng cause of mental illness, tatlo. Biological, no? Biology. Kasama na doon yung genetic. Nako, stigma. May lahing, ano yan? May lahing. Ano? Pero maniwala po kayo sa hindi. Wala na pong walang lahi ngayon. Diabetes, hypertension, ano ba sakit na walang hindi namamanayan? Genetically predisposed. Because genetic predisposition dates back up to 4th or 5th generation. Tama? Kahit paano, yung nagkakatalo lang sa genetic coding. Oo. Siyempre, pag dalawang nanay tatay mo, parehong depressed, parehong ano, mataas ang genetic. Mataas ang... Ano yata? Power. Okay. So, genetic loading. But, the good news is that, kahit
magulang mo parehong may psychiatric disorder, kahit may mga kapatid, it does not 100% says na you become psychiatric also. Pero kung maganda ang upbringing mo, maganda ang pagka-adaptive mechanism mo, so pwede ka rin hindi. At itong topic ngayon, itong mga ganito, ay makakadagdag sa inyo kung paano natin magiging matatag, magiging resilient, magiging mas immune, quote-unquote immune, mas madaling mag-cope, mas mabilis ang coping skills. Okay? So biological, kasama sa biological is the medical conditions. Like for example, Doc, yung dialysis patient ko, parang ba't ganun, ba't hindi nakakatulog, nagkasalita mag-isa, etc. Pag tumaas ang ating BUN creatinine, yan, metabolic, yan. Affecting our cognitive. Drugs is a biological factor. Alcoholism is a biological factor. Those are the things na pwedeng okay, stroke for that matter. Nag-stroke ka. Dok, bakit magmula nag-stroke na yun? Mainitin ang ulo, nagtatapon, nag-ano na. Pwede po yun. Organic mental disorder, tawag doon, no? So, social. Ang psychological is our upbringing, kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo dinisiplina, paano tayo, etc. Kung ikaw ba isang masyadong introvert, masyadong self-absorbed, na madali na lang sensitivity, factor din yun kung madali ka halimbawa, obsessive-compulsive ka, rigid ka, wala kang gray, puro ka black and white, wala kang, hindi pwede, chances are you're gonna be, ang iyong frustration tolerance, mababa, pwede ka maging depressed. Pansinin mo, may mga depressed, mga taga-depressed, hindi naman nadi-depressed, di ba? Joke. Pero tulad bakit? Resilient sila. Hindi sila, sanay sila, tamang place sila. Wala silang, may bagay. Pero yung isang manager na CEO na nag-short lang sa sales, hindi na makatulog. Grabe, dapat dito ako, dapat dito. Meron akong pasyente. He got depressed, si Sainal. Bakit? Sabi niya, nag-start ito, Doc, dahil nung nag-take ako ng CPA exam. So, ako lang, what was it your mind? Bumagsak. Sabi ko naman, you can review, pwede ka naman magkumulit. No. Pumasa ako. Oh, pumasa ka pa rin. Hindi ako nag-top 10. Oh my God, sabi ko, wow. Hello, ako hindi ako hindi ako nag-top 10 eh. Kasi pumasabas tuwa ako. Pero hindi naman 75 ako. Si Doktora, ang totoo, mas malaki. Classmate mo, mas pataas ang grado nun. Mga dalawa. Anyway, yun ang example. Pero kung madidepress ka dahil hindi ka nag-top 10, 29% silang pumasa. Sabi ko, imagine mo yung 71% na hindi pumasa, na hindi ngayon CPA. Ikaw naging so. Tinigmo ko yung gratitude, acceptance and gratitude. You can be rigid to yourself. You can be, isa sa mga negative attitude yun para maging depressed ka. Kung unforgiving ka, kung rigid ka, ikaw pa person, yung sinasabi kong psychological make-up mo, rigid, one-track mind, etc. Kasi mga obsessive-compulsive, mga OCDs yun. Yun ang mga factor para mag-vulnerable to depression or anxiety. Ang pangatlong factor, which is a very common para mag-cause ng psychiatric disorder, is the social aspect. Nawalan ng trabaho, loss of loved ones, hiwalay, separation, na molestia, na bully, and all these things. The most popular ngayon is the bullying, harassment, molested. No, di ba? Ang dami yung malalim. Ito, nabully kasi yan eh. Mga ganun. Mamaya, tunghayan natin din yan, yung bullying, no? Anyway, so yun. Pero, walang isang factor na magkukos, except yung medical mental. Kayang-kaya ng isang drugs, kahit gaano ka wholesome ang iyong personality, gaano ka, wala kang stress. If you take drugs, you will hallucinate. Yun, organic, biologic talaga yan. Anyway, yung picture kung bakit
Pero karamihan is an interplay of those three. Yun, may genetic predisposition, merong ganitong psychosocial makeup, tapos stress, how resilient or how vulnerable you are in terms of environment. Tapos mamaya, tungayin din natin na it's not enough pala yung environment stressors. It's how you react to the stressors pala. Doon natin kukunin yung mga ating mga malulusog na attitude, positive attitude, para maging less vulnerable tayo. Okay, ngayon, may isa pang itutunghay ako doon. Ma'am Jem, hindi ko nang makalimutan. Ang aspeto ng kalusugan. Ayoko i-miss ito dahil maraming nakakaligtaan ito. Health, 4 aspects of health. Mental or physical health. Number 1, health is our right. Karapatan. Constitution, local government, lahat yan. Meron tayo karapatan natin na maging magkalusugan. Kaya merong libre immunization, lahat yan. May karapatan natin. Pangalawa, health is a privilege. Kaya meron tayong yellow card, mga HMO sa mga call center, no? Pangatlo, health is a grace. Araw-araw, dasal tayo, ganyan kami ng kalusugan sa pang-araw-araw, etc. Yung pang-apat, yung po ang madalas nating makakaligtaan. Kasi yung tatlo binibigay sa atin. Right, privilege, grasya. Pero yung pang-apat is a responsibility. Health is a responsibility. Kanino? No one else but? No one else but you. Sabi ni Steve Jobs, kilala niyo si Steve Jobs? Yes. May Apple kayo, yun, siya yung ganda yun. He died at the age of 56, he's one of the richest man. Top 5 siya, richest man in the world. CEO ng Apple. Few weeks before he died, nagsulat siya. Sabi niya, aside from being one of the richest men in the world, I'm a failure. Failure siya, richest man in the world. In-explain niya yun. Sobrang siya doon sa business, nakalimutan niya yung social aspect, yung arts, yung sports, yung sa kanyang family mismo, relationship, nakalimutan niya yun. Tapos, ang nakalimutan pa niya isa, yung kalusugan. So, nagbitaw siya ng salita, napatungkol ang topic natin, sabi niya, you can ask somebody to drive for you whenever you go. You can ask somebody to grocery. You can even ask somebody to make money for you. Di ba? Ihakay mo sila para magkumita ka, gano'n ka. But you can never ask somebody to suffer for you when you get sick. Di ba? Pag ikaw sumakit ang ulo, ikaw kung sasakit ang ulo, hindi mo pwede sabihin, nak, ikaw muna sakit ang ulo, Riyum, ikaw muna. In the same manner, you cannot ask somebody to do healthy lifestyle for you. Hindi ka pwede na, ikaw muna matulog na maaga, ha? Kasi ako mag-overtime. Mag-jogging ka muna, ha? Kasi gusto ko pa matulog. Mag-exercise, etc., etc. Kumain muna ako naman kasi gusto kong kumain muna ng lechon. Ikaw muna kumain. No. Tayo talaga yun. Nakakalimutan natin yun. At malungkot na pangyayari, in-invoke natin lahat ng aspect ng health. Number 1, may isang mama doon na aksidente na fracture ang paa sa Osmond. Galit na galit at matagal daw ganito. Karapanan ko, pamutin niyo ako, gobyerno ng hospital to. That's right. Privilege, hindi mo pa ako. Bakit hindi ako gaganinin? Ang nanay niya, grace, asking for grace. Pero pag tanong ng doktor, ano pong nangyari? Dok, galing po sa inuman yan eh. Tapos nalasing po, nagpupumilit po mag-drive. Ayun, sumemplang, nasaan ang responsibilidad? Ilan ang diabetic natin na kahit diabetic, kakain ng ice cream. Ilan ang hypertensive natin na nag-iinom pa rin ang nag-iinom. Ilan ang may tuberculosis natin na depression na sigarilyo pa rin ang sigarilyo. So it's an issue of responsibility ng health. Ang malungkot lang, ang kaming tayo, problem.
Kasalanan din natin minsan to. Ang doktor was trained to diagnose and treat. Hindi nakakalimutan namin ang to preach the pride. Buti nga ngayon, doktora, medyo maano na talaga ang prevention, ano? Did you know that we were trained for 4 to 5 years sa mental hospital? Wala sa amin ang topic ng mental health and prevention. Wala. Alam mo, kami ng residency training, nagpapayabangan kung sino ang makapag-diagnose ng most complicated and rare disease. It's even a pride of us, nagpo-contest pa kami how to diagnose, how to treat. Nakalimutan yung prevention. Kaya hindi na-emphasize. Kaya ang family medicine isa sa importante. Sa health center, yun ang frontliners ng mga health education. Pero pag sinabi mong healthy lifestyle, ano yan? Wala sa atin. Pero kung tutuusin, yung mga nag-herbal ngayon, ang lakas ng ano, ang kanilang advocacy prevention. It's not about the bunga, the disease, it's the root, which is our unhealthy practices. Sandali lang naman ito. Mamaya, matutunghayan natin yan. For mga last 15 minutes, ko isi-share ko sa inyo kung paano ang healthy living. Ano mo ko na time na? I-remind mo kung how much time para. Anyway, so yun po, hindi ko talaga pwede i-failure yung 3-4 na aspeto. Health is a responsibility. Even more, mental health is a responsibility. Okay? So ngayon, konting diagnosis. Depression, lungkot, lack of interest, ganito, ganyan. Anxiety, balisa, nagpa-panic attack, mayroon ano, may dahilan o wala. Depression, may dahilan o wala. Kahit may dahilan o wala, pwede ka magkaroon ng depression, pwede ka magkaroon ng anxiety. At anong, Dok, kailangan kumonsulta ng doktor? Kailangan magiging clinical ang depression or anxiety becomes a disorder because normally we have this. Normal tayo mag-anxious eh. Normal tayo nagiging depressed. Sino bang hindi madidepress pag may namatay, may sakit, or nawala ng trabaho, madidepress ka talaga. Pero kung within normal pa lang, within the defense natin yan, healthy defense natin, okay lang. Now the question is, kailan magkaroon ng disorder? Ito po, base rin yun sa mental health definition. Pag ang ating lungkot ay naka-apekto na sa ating pagkain at tulog, vegetative function, pag ito'y apektado na ng ating social function, hindi ka na productive. So ang ibabangga natin, yung definition din ng mental health. Kung hindi mo na matampanan, yung halimbawa, teacher ka, ayaw mo na magturo. Hindi ka na productive. O kaya, tricycle driver, hindi ka na makadrive. Dahil nagmumukmo ka lang doon, nagkano ka lang. Or natatakot ka na lang, every time ng ano, baka mag-COVID ako, ayoko ganito, etc. Aside. That becomes a disorder. That becomes a major clinical problem. More so kung depression, gusto mo nang mamatay, gusto mo nang mawala, gusto mo nang So definitely, hindi siya normal. So yun po yung basic natin. Pag nakarinig kayo ng anak, anong Dok, pag meron kami kaibigan nagsasabi ganito, anong gagawin namin? Okay, we are not here to train you to become therapists. We are here to just pick up. So ang pinaka-generic niyong gagawin, pinaka-therapeutic, pero generic, but therapeutic is that, Mare, alam mo, honestly, hindi ko talaga alam ang sasabihin sa iyo. Pero ang sigurado ko, nandito ako para sa iyo. And I'm ready to listen to you. At gagawa kung ano man makakaya mo itulong sa iyo. That is more than enough. For the person who is very burdened, ganitong problema, ganyan, no? Sabi, Mare, pautang ng 500. Ayun ang hindi ko kaya. Basta i-assure mo na sila, nandun ka, to listen. Kasi, pag marunong tayo sasabihin, ay naku man, sa isip lang yan, kaya mo yan. Sasabihin doon, hindi mo ako naintindihan. You just don't feel it. Anak! Sasabihin ng magulang, depensa ng nanay yun eh. Ma, ang nahirapang matulog, nade-depress ako, sabi ng nanay, ha? Ikaw
madidepress? Andiyan na lahat ng binigay ko sa iyo ah. Ako nga dapat madidepress eh. Saan ko, hindi ko malaman kung saan ko bibilin yung mga laptop ninyo, gadget ninyo dyan sa atin. Nasabihin na, una, titiklop na siya, hindi siya masasalita, at sabihin, hindi ako naiintindihan ng mama ko. So, on the other hand naman, ang nanay, bakit gano'n? Dahil, failure kasi, parang you will look at it as failure. No. Anybody can have those things, hindi dapat. So, ang gagawin namin is, listen, let them feel that you are there for you, for them. Nandun ka. Hindi mo alam, but you just have to be honest enough to say, alam mo, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin mo sa'yo, ganito. Pero ang alam ko, sigurado ko, andito ako para sa'yo, to listen to you, etc. Yeah. Okay? So yun po yung ano natin tungkol sa mga symptoms, ganito, how to pick it up. Ngayon, dito na tayo sa final. Kung paano tayo, meron akong 4 na batayan, pwede tayong gumamit para medyo mas makatandaan. Ay, ano ba? Okay. Pamburap. Ang galing nito Mami. Kasi binubuksan muna para... Okay. Mindful. Ito na yung pasok mindfulness. No? Number 1, there's no substitute for healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Dito ko kayo, hikayatin. Ma'am, gawa tayo ng programa, co-op, advocacy of healthy lifestyle. And, hindi healthy spelling ko, no? Walang L. Healthy lifestyle. Ano ang healthy lifestyle ng mindfulness? Number A, good rest. Sleep before 10. Wake up before 6. Okay? Ilan dito ang wake up, ilan dito ang sleep before 10, wake up before 6? Taas ang kamay. Minsan hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Easily less than 10%. No? Less than 10%. Wala pang 10 eh. Wala pang 7 eh. Okay. Bakit importante? Sasabihin niya, wala tayong pasok bukas. Pwede naman ako mag 4 o'clock kasi hanggang alas 12 naman ako alas 12, alaon. Okay lang? No. Kasi meron tayong tinatawag na REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep. Ito yung deep sleep, ito yung dream sleep. Ito yung 11 to 5. It's an 11 to 5 REM sleep. 11 to 5. Bakit? It is where the maximum regenerative. Habang natutulog tayo, ang ating cells in the body, walang pahinga. Gumagana sila at 11 to 5 to regenerate, repower, re-energize. Para paggising natin, ready na naman ang ating mga katawan for the challenges of the day. Ito, pag natulog ang anak niyo ng alas 4, wala na, hindi na mahagip. Okay? So, the extension of sleep cannot replace the deprivation of sleep sa 11 ito, between this one. Kasi kung 4-5 siya, na-deprive mo is 10 to 4. Diba? So, healthy, good rest is healthy sleeping. Tinatawag because of the REM sleep, no? Napakahalaga. Nag-post ako, tinanong ko kung sinong wala pang 10% nakakagawa ng good. Ngayon, itong good rest na ito, it should not be once a week. It should not be once a month, twice a month. It should be regular. Kaya lifestyle eh. Okay? Lifestyle meaning, it is more than a habit. It is a reflection of your life. Kaya pag sinabi yung lifestyle lang, sabungero yun eh. Lifestyle niya, sabungero. Babaero yun eh. Lifestyle niya yun. Hindi ako nagpapalit. Lifestyle yun. So, ibig sabihin, hindi lang isang araw ginawa, kundi becomes a habit, becomes a lifestyle. Number 2, exercise. Taas ang kamay. Regular exercise. Pakunti na pakunti. Hello. Regular exercise is
3 to 4 times a week. At least 100 hours. Minutes. Okay? 3 to 4 times a week. Kaya si Tito Benny namin, si Gretchen, 4 times a week, nagte-tennis kami yan. Oh. Isa sumusobra pa, dami. Nakakatatlong games na paano. Tapos, balanced diet. Basic na basic, ano ba naman yan doon? Yung elementary, pero wag ka. Pag ikaw, anong source? Pag sobrang carbohydrate, pag sobrang taba, pag sobrang salt, and all those things, those 3 whites, salt, sugars, and carbohydrates, Balanced diet, walang substitute dyan. Pang-apat, talo sa kalalakihan, ang fourth healthy lifestyle ko is no to sad. Smoking, alcoholism, illegal drugs. Okay, I'll prove to you kung gaano ka-importante ang healthy lifestyle. Kahit gaano ka nag-positive attitude, kahit gaano ka nag-mindfulness meditation, kahit gaano ka galing ka makikipagkatungo. Pero nandito sa iyo, puyat. Alak, puyat. Anong kasunod ng alak, puyat? Sigarilyo? Babae. Ang galing. O yan. Buti na lang may COVID. Sarado lahat. Ano? Text lang. Meron pa rin online. Mama, online virtual yan. Ano? So ito, walang substitute dito, ma'am. At gusto ko hikayatin ang po. Gawa tayo ng programa. Yes. Isang yaw natin, isang yaw. Let's preach it. The healthy lifestyle. And then we will start where? From ourselves. Self and family. Actually, ma'am, yun ang concept ng mapalad ng anti-drug. It's the very concept of mapalad. To preserve yourself from using drugs and to your immediate family. Ginawa ko lang maraming healthy lifestyle. Pero pagdating dito, ito rin yun. Family-oriented din. Self-oriented and family-oriented. Alin uli aspect ng health? Anong aspect ng health? Responsibility. It's the responsibility. Akuin natin yun. Akuin natin ang healthy lifestyle. Let's do it. Kaya, hindi lang ito terminology. This has to be operationalized. Meaning, hindi ka pwede mag-exercise once a month, once a week. Hindi ka pwedeng, Doc, nag-off naman ako ng smoking alcohol once a week. Pero the rest, gano'n, no? Okay. So, healthy lifestyle, number 1, which is the foundation and basic. Number 2, mindful living. Mamuhay sa hindi mamuhay sa libing. Mamuhay sa kasalukuyan. Present moment. Be present. Kasabay ng present mo, yung circumstances mo at the present. Si Ma'am Gem, ang present niya, ay, ikaw na lang na masabi. Baka po ano nung masabi ko ba present moment mo, yung latest mo, yung status mo. Hindi, ibig sabihin, katulad ko, ang present moment ko, si Okido, married to Babaran, tumarinig ito, na may apat na anak, na ganito, ng kasalukuyan, na programa na. This is your present moment. Pero sa present moment, pag sinama mo, sa present moment mo, yung nakaraan mong 1 taon, 3 taon, 5 taon na nangyaring kasama ng loob. That's the start of mindless living. Kung bakit, ano pang asawa ng anak ko, magbubuti, excuse very dignified ang pagtatrabaho ng magbubuti. Alam mo na yung mga magulang, ang gusto, yung mapangasawa, yung abogado, yung doktor, yung mga CPA, ang kanilang mga anak sa anak. Pero ilang magulang,
Ang hanggang ngayon, hindi pa makatanggap-tanggap. Eh, ang mga apo nila, enjoy na enjoy sila sa mga apo nila. Pag nakita yung manugang, hindi. Masama na naman ang loob. Okay? So, if you brood over the past, if you keep on blaming yourself over the decision na napagpakan mo sa nakaraan, hindi ka pa rin maka-move on. Hindi ka pa rin maka-let go na siya, sana sila yung sinagot ko. Ito ko yung ngayon, nagano na siya, oh, grabe. Ay, nagkakalabitan at nakaka-relate, no? It's a very relate. So, mindful living is just being present at the moment. Pero si John Kabat-Zinn, who's the author of mindfulness practice, may kasabay siya, sabi niya, mindful living, mindfulness practice is being focused, being aware, and pay attention at the present moment. Ngayon, pay attention kayo. Ano ang present moment ngayon? Nagle-lecture, nagsisharing ako. Pero with acceptance. Tanggapin niyo na akong lecturing. Wala kayong magagawa. Yan ang sinabi sa akin. And then, with acceptance, with non-judgmentally, wala nang pag-uusga. So ito yung natin yung pangatlo. Pero gusto ko munang i-emphasize, bakit tayo mag-mindful living? Living the present moment. Pay attention, focus, and be aware of the present moment. Bakit? Because if you live in the past, mukmuk dito, brood over the past, you become depressed. Malulungkot kayo, sa ayon yun sa hindi. Hanggat hindi kayo makamove on doon sa inyong first love ninyo, na inyong mga, dapat, ang ganda sana ng mga anak ko. Ngayon, Nasa stage na joke lang. Tanggapin, no? Acceptance, forgiveness, ano po, no? Ngayon, if you live in the past, you become depressed. Now, if you live in the future, ano mangyari? Anxious. Ano kaya mangyari bukas? Bakit kayo mapapasa kaya ako, magano kaya ako, makakautang na kaya ako sa co-op kayo. Mababayaran ko kaya yung aking mga etc. So you have so much problem at the present moment, huwag nyo nang dagdagan ng nakaraan, hindi mo naman mababago na. Sino nakapagbabago na nakaraan? Wala. You need to accept it. Sino nakapagsabi sa tunay ng buhay sa darating pa na panahon? Wala pa rin. Hindi pa naman nangyayari eh. Pagmuan. At siguraduhin ko sa inyo, sa 10 inaalala ninyo, buti kung may isang kakatotoo, dalawa, no? Sa mga worries natin. So yun ang ugat. Pag kayo too much worry and depression, yun ang ugat ng symptomatology of mental illness, of depression, of anxiety. So, towards the end ng ating sharing, manotice ninyo, hindi pala yung kamatayan, hindi pala yung iniwanan ako ng jowa ko, hindi pala yun. Hindi pala yung bumagsak ka, hindi pala yun. It's how you react to those stressors. Iniwanan mo ng jowa? O, di mo hanap. Di ba? Okay, mamaya tumayan natin sa positive attitude, marami akong mas ampol dyan. Okay, so, agree? Agree. Present moment, be healthy. Okay, if you live in the past, become depressed. In the future, you become anxious. Live in the present, be happy and be healthy. Okay? Despite of, no matter what, despite of your problem in the present moment. Okay, number 3. Ito na yon, positive attitude. Tumakbali siya. Live in the present moment with positive attitude. Sige. Ano ang number 1? Acceptance. Pagtanggap. Pati ang inyong buhok, pati yung inyong physical appearance, tanggapin nyo na. Di ba ma'am, yung dating 26 nyo, ngayon 62, hindi naman 62. Mga 45, ganito, ganyan. Tanggapin. Bakit ang daming yumaman ng mga dermatologist sa dahil ang daming tao, hindi mo tanggap ang kanilang sarili. So, pag-anusin ng ilong, kung ano-ano ka. Yung metatayan, gluta.
Pero kung tayo accepted ang sarili natin, we have enough confidence about self, is you hold up the sasabihin nila doon, and you'll be at peace with yourself. Di ba? Sasabihin mo, take it or leave it. You're offering yourself, take it or leave it. As is where is. Ano? Bentahan. As is where is. Ano? So, napakalaga, number one, acceptance. Ang kasabay nito, forgiveness. Ang kasabay nito, non-judgmentally. Non-judgmental. This is the formula of moving on and letting go. Acceptance, forgiveness. Without this, mukpok ka talaga. Grabe ito. Ginawa nito. Wala na silang ginawa, kundi pasakitan ako, etc. etc. Eto, there's no other way. Please, raise your hand and challenge this formula of letting go and moving on. Tanong, is forgetting kasama? No. No. You don't have to forget because ang lakas ng ating giga, mega, ang hurts natin sa ating memory. Especially if it is hurting, if it is masayang-masaya o hurting. Talo ang computer na giga, how many giga computer sa ating memory bank. Hindi talaga. And you become frustrated, sir, pag sinabi mo, i-aim mo to forget. Natanggap mo na. Pinatawad ko na siya. Hindi ko na siya husgahan. Pero bakit naalala ko pa rin? Naging frustrated ka kasi hindi ko talaga makalimutan yun. So what will happen to the memory? It will just, if you check, hindi ko sinabi 100% ha. Kasi kung 100% itong positive attitude na yun, wala na tayo dito sa mundo dito. Nasa paraiso tayo. Yung perfect forgiveness and perfect acceptance and perfect non-judgment. Perfect dun sa paraiso tayo noon. What I'm saying is, you approximate it to the 80 to 90% mindful practice, no? So, what happened to the memory? Yan si Jemo dati pa yan. Siya yung sumama sa mas gwapo. Pero kami na rin. It's just part of your story na lang. Wala na masyadong emotional attachment. Wala na yung anger, wala na yung frustrations, because of this positive attitude of acceptance, positive attitude of forgiveness. Dok, paano ka patawarin? Hindi man lang humingi ng tawad. Hindi man lang nagbago. Hindi man lang. Ano sagot? You forgive anyway. Even if that person do not deserve your forgiveness, you forgive anyway. Why? Because you deserve peace of mind. You deserve harmony. You deserve happiness. Could you imagine? Antayin mo siyang maghingi ng sorry, antayin mo siyang magbago, antayin mo siyang may sorry ng kung ano may isosoli sa iyo. Yung hinalik niya, isoli mo sa akin, o ano. What if kung hindi na do you become miserable the rest of your life as far as that person is concerned, di ba? Lalo na kung, halimbawa, pinikan mo. Mare, pasensya na talaga, Mare. Hindi, Mare, okay na yun, Lupa siya. Ako lang mukha, hindi mo matapos sinabi yun, hindi man lang ulit. Tuwang-tuwa na yung pinatawad mo. Pero ikaw, hindi ka nagpakatotoo sa iyong pagpapatawad. And you continue to suffer. Sino mas di ba? So, ganun kahalaga ang forgiveness. It approximates, or it's even the Christian forgiveness. Kasi si Lord, nung patawarin niyo sila pag humingi ng tawad at nagbago. Hindi naman niya sinabi yun eh. Sinabi niya, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. And then, sabihin natin, Dok, ilang beses ka ba magpatawad? 70 times 7 7. times? 7. 7 times 70 times 70. Ibig sabihin, unli. O ngayon, isa pang isa. Dok, binubugbog ako. Patawad o patawad? Acceptance, ganito. Tinutukan ka na ng kutsilyo. Patawad pa rin?
Acceptance pa rin? Yes. Pero, kailan mo ng boxy? Punta ka na doon sa God. Kailan mo na? Ibig sabihin, forgiveness does not stop you from doing a legal move. Halimbawa, namutang sa'yo, hindi ka binayaran. Pinatawad, tinanggap mo na, pinatawad na. Pero kailan mo na BP20? Yung stop pa. Pwede mo na. Ibig sabihin, yung acceptance and forgiveness is the level of feelings and thoughts. But, so pag nag-file ka, pare, antayin mo yung supina, ha? Kasi pinahil ko na yung ano mo. Alam mo, bakit pare? Hindi, alam mo, sinabi mo lang, sa katapusan. Mas dumating yung katapusan, sa katapusan ulit. Mas maganda na yun, yung korte na mag-alis sa'yo. Kasi pag tayo pa nag-uusap, sasamaan na naman tayo ng loob. Ang punto ko dito ay maybe exaggerated, pero ang point here is that the feeling level should be relieved by this anger, resentment, etc., etc. Kasi yun ang nagkaano sa'yo, negativities eh. So, forgiveness does not mean surrender. Acceptance does not mean surrender. It is just facing the fact that it happened. Okay? So, non-judgment, ito, paborito rin to. Did you know that non-judgment is not simply as criticism? Non-judgment is not simply as huwag ka namang mamintas, huwag ka namang ano. No, non-judgment includes, or judgment pala, includes prejudice, stereotyping, stigma. Those are judgment, form of judgment. Taking things personally is a form of judgment. At ang mabigat na judgment is self-judgment. Self-depreciating, yung stupid, gago, hindi ba nagawa yun, gago, wala na akong nagawang matino, etc., etc. When you get depressed, naku, dami negative narratives, pumapasok sa isipan, wala akong silbi, wala na akong magawang matino, etc., etc. Those are all judgment, self-judgment. And if it is attached to non-forgiveness sa sarili, oh by the way, acceptance, forgiveness, and judgment, hindi lamang patungkol sa ibang tao. More importantly, huwag niyong kalimutan ang sarili. Ang daming mga nanay, hindi mapatawad-patawad ang sarili dahil na rin sa kanilang husband. Sa katarantaduhan mong yan, ginawa, hindi kita mapatawad sa ginawa. Aksidente yung anak, napakliyang papay. Pero gumaling na. Pero sabihin pa rin ng husband, so ginawa mo yung katawan, hindi kita mapatawad din. Si Mrs. na. Kaya sunod-sunuran, kaya makikita mo, hindi makapag-contribute. Doon na si shape up. He cannot forgive himself. Nakalimutan niya. Well, in fact, lahat naman nagkakamali, di ba? So, gano'n ang mangyayari ito. So, these are the positivities because ang source ng disturbance, stress natin is the negative thoughts, negative attitude, negative behavior, self-pity, anger, resentment, etc. Unforgiveness. It's the opposite of this positive attitude. So, non-judgment, pag-apat, eto na. Grateful attitude. Gratitude, attitude of gratitude. Oh, ang babaw naman yan, papasalamat lang, magpapasaya ka na. Okay. Being grateful is not simply just saying thank you pag may tumating sa'yo. May tumama sa certificate, etc. Pero ang grateful attitude includes, which is more therapeutic, yung pagtingin ng positibong aspeto. Looking at the positive aspect despite of the negative circumstance. Sample, nag-COVID positive ako. Ay, salamat, minor ang symptoms. O na-ICU ako, na-intubate. Ay, salamat, nabuhay pa rin ako despite of the severe na. Okay? 75 ang grado ng anak, nagtatatalon sa tuwa dahil hindi bumagsak. Oh. Can you imagine how miserable that patient of mine when he got depressed because he did not run to the top 10? Dahil wala siyang pasalamat na to. Masyado siyang harsh and forgiving siya. Okay, naglaro kami ng tennis ng Benny. Ang score namin 1. Ang kalaban namin 8, di talo kami. Tumtuwa si Benny. No! Buti na lang.
Hindi tayo zero. Kasi sa tennis club, pag zero ka, meron ka doon crown, meron kang nakalagay doon na recorded ka kung sino mas zero doon. May biro pa nga doon, suspendido tayo ng isang linggo pag na-zero ka. So looking at the positive things, may dumating. Ito, actual ko talaga ito, madalas ito. Depressed, suicidal. Bakit to? Isa ko to tapos iniwanan ako ng jowa. Sabi ko, Boot, pasalamat ka. Dok naman. Iniwanan ako lahat, binuntis na ako lang. Pasalamat ka. Kasi, kung iniwanan ka, 4 na anak nyo. Nagkasal na kayo, anak, 4 na anak. Ang dami kayong gano'n, di ba? 4 anak na, 4 na anak, saka iniwanan. Or, pasalamat ka. As early as this, nakilala mo, walang paninindigan yung sinasabi mo, wapo at macho na yan. Wala palang, hindi pala marunong responsibilidad. No? Ganito yan. Pagkatapos, malaya kang pumili na much better partner. Tapos pasalamat ka, magkakaanak ka nang wala man lang husband. Kasi ang iba, ilang husband na ayaw pa hindi. Ilan ang husband ang tinatry, wala pa rin anak. This is grateful attitude. Okay? Better late than never. That's a grateful attitude. Lahat. Okay. So, ito na lang to complete it. Gratefulness, pagkatapos meron ng compassion, meron tayong tinatawag na humility. These are positive attitude. Humility, compassion, trust, and faith. So, ito yung magbabalot sa positivity to counter the negativities in life. Okay? So, yun ang po ang ating ngayon. Pagdagan nyo ng konting meditation, prayerful meditation, pwede na po yun. Okay? Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Bitin, grabe. Ano to? Part two, part two. Mag-schedule tayo ng isa pa. May biglang Bitin, bitin eh. Masarap kung ano. May nakahanda sana pa pag-meditate sana tayo. The next time. Oo nga. Actually, ginagawa sa amin yan ni Doc, yung mag-start